Magandang araw sa ating lahat. Ako si Lieutenant Colonel Edwin M. Mirador, ang Commanding Officer ng 1st Infantry, Always 1st Battalion. Maligayang pagdating dito sa Advanced Command Post ng 1st Infantry Battalion dito sa Sitio Matarayo, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental, Mindoro. Seryo, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Tuloy tayo sa iyong sige, sitio. Kumusta dito, Seryo? Ay, okay lang, sir. Ayos lang dito, sir. Dito pa yung ibang kawayan baga. Dito ito. Anong produkto nyo dito? Sir, sa akin, sir, yung gawain ko lang ay nagagawa lang ng gulok. Gulok. Mga gapanday lang baga. Yung ibang yung ibang mga nakatira dito, ano yung ibang Ay, ang iba, sir, ay ginagawa nila? tambo, sir. Tambo. Yung walis. Oo, tambo sa nagauling. Magkano ang benta nyo dito? Ng tambo. Tambo. Sa 80 daw. 80 yung isang 80. baga. Isang Pero piraso. binababa nyo pa yun doon sa bayan? Dito na lang, sir. Dito na kinukuha. Yung magabayar baga. Ilan ang bahayan dito sa sitio? Dito? Sir, mga ilan lang dito. Kasama, pag dito pa sana, sir, dito sa tabing may ilog, kasama yun yung dito. Mga 25 kami dito ay. 25? Oo. Yung dito baga. Di noon, nung wala pa yung kalsada dito, medyo hirap kayo magbaba hirap, ng Yung pati mga kalakal ay buhat-buhat pa. Buhat-buhat. Ngayon, motor na. Oo nga, pati ngayon ay hindi na mahirap yung kalakal. Pati yung hindi na katulad pa. Dito lang iparada yung mga walis ay mas mabilis. Mas mabilis yung pagdala ng produkto sa bayan. Sir. Anong masasabi mo sa gobyerno na nagdala ng... Pasalamat nga kay yung may-ari ng nagpatrabaho sa kay Bus Dins. Nagtrabaho dati din nagtrabaho din ako. Itong proyekto na to, seryo, proyekto ng gobyerno yan, ng pamana, lalo ng OPAPRO. Yung OPAPRO yan, yung Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity. So, yung kalsada na yan, tuloy-tuloy yan. Hanggang doon sa Sinariri. Salamat din, sir, kung hanggang doon. Para at least kahit doon sa Sinariri, hindi mahirapan yung mga kalakal. At pag meron pang plano yan na idire-diretso hanggang Kabuyaw at sa Bulalakaw para paikot na talaga yung kalsada. Ito, sir, yung marami doon sa baba. May mga bahay-bata kami dito. Dati ba ako, sir, yung vice, pero ngayon hindi na akong vice. Yung hippie na lang ako dito ngayon, yung ng sityo. Nagpalitan na kami ng mga tungkulin baga. Kumusta naman yung sitwasyon ng mga NPA dito ng Hukbo? Sir, tagal na, sir, wala na akong nakita ng NPA. O nga, totoo lang, sir, matagal na ay mula nung madalas na dito yung mga army ay. Nung simula nung dumating yung kampo. Ano masasabi nyo na meron ng kampo dito? Okay lang, sir. Hindi naman sila hindi naman malulupit ba sa amin, sir. Ayos lang. Yung mga sundalo noon sa isip nyo, yung sinasabi nyo yung Berdugo, wala na yon. Ayaw nga Ang mga sundalo ngayon ay mababait at nakikipagtulungan na sa tao. Tama yan, sir. Yung dati nila, sabi yung bata pa ko, ay, wag kayo magpano sa mga sundalo, ay magpasalamuha baga. Mga matatapang yan. Pero ngayon ay, sir, mabait din pala yung mabait din yung mga sundalo. Sabi nga dito ba, yung dati mga isang buwan yata dito na Sir Dosdosin. Sabi nila, huwag kayo matakot sa mga sundalo. Sabi nila ay, kahit dito lang sila ay makapaglinis daw sa mga sa katulad baga ay may mga tao dito na pupunta dito ay kung magkaiba daw ay magsabi sabi ko siya ay wala naman nang pupunta dito para mas payapa yung inyong sitio kaya daw dito sila hindi naman sila maglupit sa mga mangyan ay sila daw ay kami yung sundalo nyo dito kung meron kayong mga kailangan problema magsabi kayo, huwag kayong magatubili na lumapit sa amin. Tutulong kami. Kaya kami nandito para tumulong sa inyo. Nakasama ka ba ng mga medical dito? Medical? Dito, sir? Andun, sir, ako, sir. Andun ka? No, sir. Yun yung dala ng kalsada at ng sundalo dito para mapaabot yung
serbisyo ng gobyerno sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa inyo, sa mga katutubo. Pasalamat nga eh. Noon pa eh. Hmm. Pero sir, yung ano namin ay sana dito sa amin ay yung kalsada nandito na eh, yung sa amin yung kulang ay kuryente na lang sir ay. Kuryente. Yung Dapat itong kalsada, ang dala niyan, kuryente, tubig, at lahat ng serbisyo ng gobyerno. Yan ang hinihiba, yung ano, kahilingin sana namin. Yan talaga ang ano eh. Susunod na yan, yung kuryente. Maalalagyan kaya ng ano? Oo, susunod na yan. Kasi mas maganda kung may kuryente. Ano, dito tayo. Ikot tayo dito. Sige sir. Paakyat na yan, ano? Doon. Wala namang bahay. Dito na lang yung bahay. Ito na yan. Oo. Hmm. At tapos dito sa baba, mayroon pa. Ito, may rami-rami pa dito ng bahay. Maraming bata dito. Oo sir. Nasimba siguro doon. Oo, mayroon sir ay. Saan ang bahay mo? Doon pa sir sa may Pandayan sir. Pandayan? Oo. Sa may pukpuk. Yan lang oh. Sa baba? Oo, yan lang sa baba sir. Oo. May pamilya ka na, seryo? Mayroon na sir. Dalawa yung anak ko. Ilang taon na yung anak mo? Ay 17 na yan yung isa eh. 17? 17? Oh, the city ba sir? 17. Oh, malaki na. Ilang taon ka na? 30 sa sir. Mga 30 city na siguro ay. 19... Nagpakasal ka nung 20 years old? Walang kasal? This city lang sir. Nagkasawa na ako. Tapos nagkaanak kayo nung 20 ka? Oo. Mga 19 lang yata nagkaanak na eh. Yung panganay ko ay... Pero yung panganay ko ay nagkasawa din. Anong pinagkukunan nyo ng kuryente dito ngayon? Solar lang sir. Solar? Okay sir. At siyempre, yun nga, sabi ko kanina, yung kuryente, susunod yan dahil meron ng kalsada. Mas madali na yung paggawa ng kuryente ngayon. Maabot na kayo ng kuryente, ano? Pero maganda pa rin yung solar para... Oo, habang walang kuryente, ayan muna tayo. Paano tayo? Matili muna sa solar eh. Oo. Kumusta ang kabuhayan niya dito ngayon? Okay lang sir, ayos lang sir. Wala namang wala namang problema yung namin. Nung nagkaroon ba ng daan, mas mabilis ka na ilabas yung mga produkto mo? Maghihirap muna sir, magbuhat muna tapos doon pa sa baba pati yung mga kalakal doon pa sa baba. Nung wala pang kalsada. Wala pang kalsada. Pag wala namang kalsada ay malimit kami kung may kalakal doon sa bait talaga yung bagsak. Ay ngayon may kalsada, dito na lang tinatambay namin ay dito na mga bayan magabili. Doon na lang katulad walis at ano. May motor ka? Meron sir. Meron. Okay, sir. Mas mabilis na, no? Okay, punta sir. doon. Kung may pero hindi pa nga marunong, bago lang nagpa-practice. Yes, sir. Gaano ka kaligaya na ito yung pinagtisilbahan ng First ID na ito yung AOR na talaga. Nung bagong dating kami dito, medyo kayo, yung umiiwas sa amin, ano? Oo nga sir, takot talaga dati, takot talaga. Nung bagong dating kami dito. Takot sa army baga noon. Pag may army, ay sabi nila, yun, may army. Huwag mo punta kayo doon. Tago kayo, tatago. Sa bahay, takot talaga. Dati ba sir, yung mga sundalo ay pag nagkamali lang ay linulupitan, kaya takot yung... Pero ngayon ay... Bana. Sabi nga nila ay huwag kayo matakot. Yung tao din ba sila sir? Tao din. Yung damit lang eh. Pag walang damit ay maghubad ng damit sabi nila ay tao din yan. Wala naman magkatakutan yung ba. Pero sila yung katakutan namin. Yung damit lang ba sir? Oo. Pero ngayon wala na sir. Matakot. Hindi naman hindi naman nagapansakit baga. Saka ngayon tumutulong ng sundalo sa inyo. Pati malaki yung tinutulong ng sundalo ay. Sige, salamat Sige, sir. Mabuhay ka. Pag may mga kailangan kayo o suporta o tulong na kayo. Baka sabihin nila doon na sa video ko ayos yun. Makikita mo siya Baka Sige. Saan yung bahay mo doon? Doon pa sa baba sir. Sabi ko nga, pagka meron kayong mga kailangan dito, huwag kayong magtubili lumapit sa kampo, no?
kahit na emergency, may mga sasakyan naman dyan. Halimbawa, may mga buntis na mga anak o may na-aksidente, lapit kayo sa kampo para may hatid kayo sa ospital, ano? Pwede pala yung maglapit dyan. Pwede yun. Ay, Pwede yun. pwede pala yan. Oo. Akala ko ay hindi na eh. Baka hindi pwede magpunta doon pag may Pwede. mga pangailangan baga. O kaya kung gusto nyong magsumbong, kung merong kung ano mang problema dito, di magsabi kayo. Oo. Yan yung isa sa mga purpose o layunin, bakit nandyan kami. Pala. Sige, Sergio. Sige sir. Maraming salamat sa iyo. Sige sir. At Salamat sir. bisita ka lang doon sa kampo, ha? Huwag naman sir. Magkape-kape tayo doon. Sabihin mo rin yung ibang Sana eh. ha? Mahirap din magpunta doon sir pag wala namang Hindi. kailangan. Pwede yun. Pag punta lang, pag magpunta lang doon, pag may mga kailangan katulad, may mga may patawag, kailangan. yun. Pero magpunta kayo doon, ay di pwede magpunta. Ay, kung wala naman, wag mo tayo magpunta doon. Hindi wala naman kailangan eh. Basta tuloy-tuloy lang ang buhay, ano? Sige sir. Oo. Magsumikap. Basta Para may sa tiyaga lang pamilya. sir. May tiyaga eh. May tiyaga. May May nilaga, nilaga. sir. Oo. Sige sir. Salamat, Sergio. Salamat ulit. Sige. Nung dumating kami sa Bulalakaw, sir, at nakuha namin tong AO na to, talagang problema namin kung saan namin pwedeng ilagay yung isang kumpanya namin na talagang pumasok sa loob at lalong-lalo itong Panaytayan, mapalapit sir sa tao, pati doon sa mismong looban ng guerrilla zone. So yun nga sir, itong Panaytayan Complex. Dito sa Matarayo, ito yung nakita namin. So again, ito si Panaytayan. So as we speak, talagang ito yung center. Masabi mong ito yung center, ito yung main guerrilla zone dito. Dahil ang Panaytayan sir, meron itong 70 na sityos. Kumbaga sa buong Mindoro, ito yung barangay na may pinakamaraming sityo. Kaya noong base nga doon sa mga revelation ng mga former rebels sir, itong Panaytayan, clinasterize nila into 4 dahil sa dami ng sityo at talagang inorganize nila itong Panaytayan na ito. So, noong nagtayo kami dito ng patrol base sir, talagang ang lakas ng resistance kahit nung mga tao kasi alam namin na tinatakot din sila ng hukbo ng NPA na huwag payagan maglagay ng kampo ang sundalo dito dahil ganun talaga. Ganun sir. Dahil alam nila mahihirapan na silang gumalaw dito sa area at mahihirapan na silang kumuha ng support, supply nila at kung ano pang resources na kailangan nila dito sir. Dahil nandito na yung sundalo sir. And merong dito, sabi mo may pinatay nga. Nung nakaraang taon sir, November, merong isang katutubo na napagkamalang espiya ng gobyerno. Pero pinapabulaan na namin yon. Yun ay normal na katutubo. Hindi natin na ginagamit upang mag-espiya sa kalaban. Pero dahil nga sa karahasan na ginagawa ng NPA sir, kanilang pinatay, siguro isa na rin para sabihin nila na hanggang ngayon kahit na may kampo dyan ay may control pa rin sila sa komunidad, pero ang katotohanan pinatay nila yon dahil nasasaktan sila at ayaw talaga nilang magkaroon ng kampo dito sa Panaytayan. Kasi kung tignan natin kasi yan actually going tayo, di ba, going north, na yan Occidental Mindoro sir, dito sa kaya sige Yes, sir. pa-orient ulit. Ito sir ang Occidental Mindoro. So dito sir, going north tayo, nandyan yung Mansalay, Rojas, Bungabong at south sir yung Bulalakaw. And sa So, insurgency kasi, kadalasan itong ganitong tri-boundary, itong mga sir, boundary nito, ito Yes, sir. talaga ang Yes, sir. main Ito yung itong base Panaytayan sir, makikita natin sa mapa, lalong-lalo ng sitio Matarayo, ito yung halos sentro ng mga sityo dito sa Panaytayan. At sabi ko nga, ito yung crossroad, ito yung daanan nila from different sitios to another and different barangays to another. Maging Oriental Mindoro at Occidental sir, dito sila tumatagos. Ito na yung kami. kanilang- Nasaan na tayo ngayon, Dwayne? Ito sir ay ang sitio Kiasa, na kalapit ng sitio Matarayo.
kasama ito sir sa talagang nag-benefit ng kampo dito, maging ng kalsada kasi sila, nakaranas din sila sir ng mga outreach programs na ginawa natin, particular yung mga feeding programs, yung food packs, distribution ng food packs, at saka medical and dental missions activities. Okay, tingnan mo naman mga first IV. Musta dito mo? Okay naman sir. Musta ho? Musta kayo? Asan na yung iba? Musta ho? Nagsimba. Musta ho? Saan si sitio leader? Ha? Nagsimba rin? Nagsimba rin. Bir. Andun pa yung iba, oh. No? Puntahan na lang natin. Lakad. Pwede tayo maglakad doon, sir. Sige. Para makita. So, nandito tayo ngayon sa Sitio Quiasa. Ipakilala ko lang ang aking company commander, Alpha Company, Lieutenant Nino Lofranco. Siya yung pinaka-head o CEO ng ating kampo dito sa Sitio Matarayo. Okay. Kumusta dito sa Quiasa? Okay naman po sir dito sir. Bali ongoing natin yung pag sa mga civilian sir para makabuo tayo ng isang organisasyon sir dito na mapalapit sa atin sir yung mga tao sir. Ano nga yung people's organization na binubuo natin dito? Yung samahan ng Walis Tambo sir. Samahan ng Walis Tambo. Yes sir. Bali ang gagawin natin sir is tayo ang maghahanap ng buyer nila Oo. para mapabilis yung pagbaba ng mga kalakal nila sa bayan sir. Mga ilang sitio na ba yung Ano po? Ilang sitio na ba yung napasama natin doon sa people's organization? Bali ang napasama yan sir, 4 na sityo yan sir. 4 na. Oo. Yung Tangkulang, Matarayo, Quiasa. Quiasa at yung bagong Pinamalayan sir. Oo. Na tinatawag lang Kiringin do sir. Ang gusto nating mangyari dyan, dapat lahat ng sitio dito sa Panaytayan maging member ng PO na yon Yes sir. para matulungan din natin sila na mapadali yung pagdala ng produkto nila sa bayan. Tsaka hindi yung binabarat sila sa presyo, ano? Yes sir. Bali yung ginagawa natin na organization sir, nakakatulong din sa kanila sir para dahil ngayon sa mataas yung presyo ng gas sir. Oo. Tapos yung presyo sa baba sa kalakal nila binabarat din. Kaya ang focus natin sa organisasyon na sir is matulungan sila. Pangalawa sir is makapagbigay sila Namaga po. makapagbigay din sila ng info sa atin sir na Oo. makakatulong sa operation natin Operation sir. natin. Tsaka siyempre, matapos na rin natin yung problema ng insurgency dito sa lugar. Yes sir. Anong sabi ng tao dito sa kalsada na ginawa? Bali ang tulong na tanggap ng mga tao dito sir, itong farm to market road sir, malaking tulong to sa kanila kasi kagaya nung pagdating namin dito sir, mahirap ang daanan, maputik, ngayon simentado na, napapabilis yung transportation nila sir Oo. sa papuntang bayan. Hindi kagaya nung nakaraan na pag tag-ulan hindi makababa. Oo. Tapos yung sa kalakal mahirapan sila. Ngayon, marami na nakakapasok na mga turista na pumapasyal dito. Din yung mga serbisyo, tulong ng bayan, pati sa atin nakakarating na din dito. Oo. Kaya malaking tulong ang paggawa ng pamana sa daan na ito sir. Ano na ba yung mga nagawa natin na community outreach programs dito? Simula nung dumating tayo dito? Yung una sir, nagkaroon tayo ng medical dental mission sa mismong post sa advance command post natin sir sa Alpha sir. Pangalawa, yung nagkaroon tayo ng outreach program dito sir at namibigay din tayo ng food pack sa mga civilian sir. Oo. Ang nabigyan naman nun sir is yung Quiasa,
yung bagong sityo dyan sir. Tapos yung sa bagong pinamalayan na sityo na yung isang batch ng high school sa Rojas ang sponsor. Sponsor. Oo. Then pumunta din dito yung medical team ng Mansalay para magkaroon sila ng magbigay ng kaunting tulong sa medical. Oo. Ito, sityo, anong sityo Maunay, na to? sir. Maunay. Ang Sinariri ay nandun pa. Yung baba yan sir, yung sinariri Baba. sir. Doon hanggang doon yung kalsada. Yes sir. Kasi nung nakaraan sir, nagkaroon ng groundbreaking sir para sa 2 kilometro na dugtong na project dito sir. Oo, Hanggang doon yan sa tawid ng Dagom sir. Dagom. So, tatagusin niya yung Bulalakaw. Yes sir. Sige ninyo, i-orient mo kami dito sa area mo, dito sa Panaytayan. Yes sir. Bali, itong kalsada sir, hanggang dito lang sa Kiasa. Tapos, yung dito sa harapan ko sir, ito yung banda sa Rojas sir. Nandyan din yung patrol base ng Kabuya sir dito sir. Tapos dito sir, yun yung sa Occidental. Ang boundaryhan yan sir is yung pinakahuling sityo sir, yung sityo Santol. Din dito naman na part sir, ito yung bandang Bulalakaw. Din, yung nakikita nating kalsada, yan yung bagong binubutas para maidugtong yung bagong project na binigay ng Badang Lungsod hanggang doon sa may papasok ng Binli at papasok ng Kabuyaw. Para pag matapos na yan sir, maganda na yung matutupad na yung issues nila na yung farm to market road sir para mapabilis yung pagbaba ng kalakal at ganun din sir sa transportasyon nila sir. Okay. Gaano ka-importansya talaga yung presence ng First ID eksakto sa lugar na ito at this day? Bali sir, yung importansya ng unit natin dito sir, kung makikita natin sa mga nakaraang report dito sir sa info, is ito talaga yung pinaka-EE natin sir. Din ito yung pinakagitna ng mobility corridor nila sir, kung saan dito nagpapang-abot, dito sila nagtatransport ng mga supply sa mga NPA. Nung time na nandito na tayo sir, medyo nabawasan at nawala na yung gulo dito sir. Kasi kung mapapansin natin sir, yung advance command post namin sir, ang makikita natin sa paligid sir, yan yung mga history ng encounter dito sa may Tangkulang, Matarayo, Sitio Mahilig, dito sa may Anahaw, at dito sa kalagitnaan ng Kabuyaw sir. Ito yung napagitnaan natin sir, kaya control natin at tigil natin yung pagkakaroon ng sightings na ilayo sila sa mga mamamayan, itakwil sila para hindi na sila makapag-recruit. Kasi dati sir, napakakapal talaga ng masa dito sir, suportado talaga sa kabila. Tapos nung nandito na kami sir, dinandahan namin hanggang matigil yung pagsuporta nila sa kabila. Sinasabayan namin ang mga programa na makatulong sa kanila, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng mga pagkain, at iba't ibang tulong sir para hindi na sila magsuporta sa kabila. Nagkakaroon din tayo ng community visitation team sir sa bawat sitio sir para ma-verify natin at maiwasan natin na balikan sila ng mga kabila sir para sa pag-recruit. Ngayon sir, kung napapansin, yung Panaytayan ngayon sir is hindi na masyadong magulo, hindi gaya nung nakaraan. Kaya ngayon, hindi man natin masabi na wala na sir, nandyan pa rin sila pero hindi na kagaya nung dati na makapal talaga sir. Si Colonel Edwin Mirador, hero ng Zamboanga Siege, nominee ng Medal of Valor, 16 years as a Special Operations Operator. Ngayon, commander ng 1st Infantry Battalion dito sa Oriental Mindoro. And natuwa ako sa strategy niya kahapon na sabi ko, kilala ko kasi si Edwin na talagang ito yung mga elite ng elite ng what we call yung trabaho talaga ng army noon pa. Pero ngayon, sabi niya, sir, CMO ako. Paki-explain nga yung strategy ng First IB. Yung strategiya ng First IB dito, bukod sa ginagawa naming focus military operations na nakatuon talaga
sa pagsupil sa mga kalaban ay ginagampanan rin namin yung isang pinaka-importante na gawain upang mas mapalapit yung kasunduluhan, ang gobyerno sa taong bayan. Ito nga yung tinatawag nating civil military operations. Kung kaya yung First IB, nakatuon din o nakafocus din kami sa pagkandak ng community outreach programs, particular dito sa mga sityo, sa mga liblib na lugar dito sa aming nasasakupan upang yun nga, mapalapit yung loob namin sa kanila. At ang sabi nga, we have to win the hearts and minds of the people. Yan yung pinaka solusyon upang matapos na talaga natin ang problema ng insurhensiya dito sa ating lugar at dito sa ating bansa. Dahil nga, kung makikita natin, yung kalaban ay nabubuhay talaga dahil sa suporta ng masa. So kung mawawala yung suporta na yon, tuluyang susuko yung ating mga kalabang NPA. So yan po ang aming ginagawa dito sa aming area of operation, at tuloy-tuloy lang kami hanggang sa kasulok-sulukang sitio ay mapuntahan namin, at sa kahuli-hulihang mamamayan at katutubo ay makuha namin ang loob. At ganoon din ang kahuli-hulihang miyembro ng NPA ay sumuko na at magbalik loob sa ating gobyerno. Gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na patuloy din na tumutulong sa ating mamamayan, lalong-lalo na dito sa munisipalidad ng Mansalay, Bulalakaw, Rojas at Bungabong. Dahil sa inyong suporta, sa inyong serbisyo, napaparating natin at na-address natin, nasusolusyonan natin yung concerns o yung hinaing ng mga mamamayan, lalong-lalo na ng katutubo dito sa Mindoro. So, ganun din po, hinihikayat ko ang lahat na patuloy po tayo magtulungan hanggang sa tuluyan ng matapos ang problema ng insurhensiya dito sa Mindoro. Maraming salamat po.